Magandang araw po sa inyo. Pastor Edwin Limbaga po ang inyong lingkod, pastor po ng Philian Baptist Church. Well, gumagawa po ako ng video ngayon para po ipahatid yung aking isang desire na makatulong po sa marami, lalong-lalo po pagdating sa kalusugan. Mabigyan ko lang po kayo ng ilang mga background patungkol po sa akin. Ako po ay nagkaroon po ng award as Excellent Filipino Inventor noong 2018. At ang passion ko po ay science. I've been a researcher for more than 20 years. Ano po? At way back 2018, nung ako po ay nagsimulang tumulong sa mga may sakit para po sila ay matulungan sa pamamagitan po ng health coaching. At marami pong mga pastors ang hindi po nakakaalam patungkol po sa bagay na yan. Balikan ko nga lang po sa aking alaala na meron pong isa akong kaibigang pastor. Nagkakaroon kami ng regular meeting every Monday morning. Nagbe-breakfast meeting po kami kasama si Pastor Jose Conwy at saka si Pastor Midel Barrera at saka ako. Regular po yan, every Monday may meeting po kami. Until one day, yung kaibigan kong si Pastor Midel Barrera ay nagkaroon ng sakit. Pero hindi ko po nalaman dahil biglang natigil yung aming meetings due to a very busy schedules. So, nag-stop yung aming regular meeting until one day, may tumawag sa aking kaibigan kong pastor din at ang sabi sa akin, alam mo na ba yung nangyari kay Pastor Midel Barrera? Sabi ko wala akong updates, wala akong balita kung ano na siya at kamusta na. Sabi niya, hindi mo alam na may taning na ang buhay niya. Sabi ko, wala akong idea, wala akong background. Hindi na naman naibalita sa akin. So, agad-agad tinawagan ko yung kaibigan ko si Pastor Midel. At sabi ko, Pastor, nabalitaan ko na may sakit ka. Nabalitaan ko na ikaw pala ay tinaningan. Medyo nagugulat ako doon sa balita. Totoo ba yon? Nagulat ako dahil sabi niya, oo. Nagkaroon ako ng problem. Sinasalinan ako ng dugo twice a week. That was Friday. So immediately sabi ko, Pastor, dadalawin kita, pupuntahan kita, kakausapin kita. Pwede ba? Nung mga oras pala na yon, hindi lahat ay nakakalapit sa kanya, hindi lahat ay nakakausap siya. So I asked permission kung pwede. Just to give you the background, kung maraming mga pastors na hindi pala nakakaalam. So pagdating doon, tinawagan ko yung isang kaibigan kong pastor, dalawang kaibigan kong pastor to help to be with me. Samahan nila ako, sama na rin yung panalangin sa pastor. So pagdating ko kay Pastor Midel, I was shocked dahil hindi ko ina-expect yung kanyang itsura. Payat siya, maputla, naka-oxygen. Ibang-iba doon sa unang pagkakilala ko na matikas, magandang tumayo, masigla. So medyo quite disappointing to see him in that situation. At tinanong ko, Pastor, ano ho bang nangyari? In-explain niya sa akin lahat na bumaba ang kanyang hemoglobin. So kailangan siyang salinan ng dugo twice a week. Pero ang huling nakita sa kanya, mayroon siyang severe prostate cancer. At ang kanyang PSA ay umabot na po sa 2,000. Ang kanyang PSA. So doon po nagulat siya kasi sabi ko, okay Pastor, explain ko sa inyo. Sabi ko sa kanya, may dala-dala po akong tatlong good news sa situation mo. Sabi ko sa kanya, Pastor, may dala akong tatlong good news. Number one, ang prostate cancer, yung pinakamadaling cancer na gamutin. Okay? That's the number one good news. Number two good news is that
Sa kabila ng umabot na ng 2,000 yung prostate-specific antigen mo, buhay ka pa. So we still have the chance to start the treatment immediately. So that's the next good news. Kasi para umabot ng 2,000 PSA count mo, you should be dead by now. But that's a good news dahil buhay ka pa. At yung pangatlo, yung 30 days na ibinigay sa iyo ng doktor, if you will follow my advice religiously, we can reverse that. Meaning, hindi ka patay in less than 30 days, but rather in 30 days magaling ka. So, yun po yung sinabi ko. Kanya nga lamang, ang sabi niya sa akin, Pastor Edwin, hindi ko alam na may alam ka pagdating sa bagay na to. At wala din akong nadirinig o wala akong idea na marunong ka manggamot. Sabi ko sa kanya, Pastor, hindi kasi ako masyadong maingay. Tahimik lang po ako kung sino lang yung dapat kong tulungan. Ngayon, ikaw yung nangangailangan, ikaw ang may problema, at I think panahon na para tulungan kita. So pinatawag ko yung kanyang asawa, anak, pati yung kanyang dietitian, at in-explain ko po sa kanya yung prostate cancer. Anong nangyayari sa kanyang katawan, paanong nangyayari. In-explain ko po lahat, pati po yung nilabas ng circular letter ng World Health Organization about this PSA. Na ito yung nanggagaling sa chemical na pinoproduce ng 5 uri ng fungus based on their findings. So sabi ko, in 30 days we can start reversing that. Okay? So, medyo shocking sa kanya dahil sa katulad ko nga naman na hindi niya alam na marunong, may alam at makakatulong sa kanya, na wala siyang nadirinig, wala siyang idea, nalaman niya nung oras lang na yun na siya mamamatay na at binigyan na ng 30 days. So I start helping the man bilang isang kaibigan, bilang isang kamanggagawa na gusto ko nating makita pa siyang nakatayo sa kanyang pulpito. So, nung araw din yon, iniwanan ko po siya ng Quanta Juice. Wala na akong time ipaliwanag kung ano po ang nagagawang dulot ng Quanta Juice. Pangalawa, in-advise ko po siya due to a severe acidity on his stomach na mag-take po siya ng sodium bicarbonate to lessen that problem on his stomach. So that was Friday. Umalis kami dong gabi na. Tapos pinag-pray namin siya. Sunday, tumawag siya sa akin. That Friday night, umalis kami. The whole Saturday, hindi ko siya nakausap. Sunday, nagkausap kami ng 2 p.m. Tumawag siya, umiiyak. Iyak siya ng iyak. At sabi ko, Pastor, may nangyari po ba? Medyo kalma lang po kayo. Hindi siya makapagsalita dahil iyak siya ng iyak. At I thought something wrong o something worse happened. Pero nung nagsimula na siyang magsalita, ang sabi niya sa akin, Pastor Edwin, maraming salamat. Sabi ko, Pastor, saan? Saan ka nagpapasalamat? Sabi niya, salamat ng marami. Simula nung Friday hanggang ngayon, nakatulog ako ng masarap, nawala ang acidity ko, naging maayos ako, everything. And good news, sabi niya, ang PSA ko from 2,000, nag-drop na siya into 500. So that is a very dramatic drop of the prostate-specific antigen just in less than 3 days. Almost 2 days. Almost 2 days. Sabi ko, Pastor, well, there's nothing to rejoice. Number 1, may cancer ka pa rin sa prostate. Ang 500 PSA ay napakataas pa. My goal is to drop that below 3. But anyway, 2 days pa lang naman tayo, sabi ko sa kanya. But it's already working in dramatic way. Well,
Mga kapatid, ang sabi ko 30 days i-reverse natin yan. Just follow my advice. Step by step lahat ng gagawin mo. Until after 1 week, tumawag siya, sabi niya, Pastor, 46 na lang ang PSA ko. So from 2,500 and then 46 after 2 weeks. Well, sabi ko, Pastor, hindi ko goal ang ibaba lang ang PSA mo. Although advantage na po yan. Gumanda na katawan mo, nakakain ka na, nakatulog ka na, but still, we don't deny the fact that you still have the prostate cancer. Hindi na siya sinasalinan ng dugo, maayos na siya. Well, in 2 weeks, good news dahil nagtuloy-tuloy yung ganda ng katawan niya, nakakapag-jogging na siya, akyat panaog na siya sa hagdanan. And 3 weeks, bumagsak na po ng 3 ang kanyang PSA. At ang sabi ko, well, that's good news. Meaning, nakokontrol na natin ang cancer. 3 actually is a good sign because that shows that you don't already have the prostate cancer. So amazingly, in 30 days, tumawag siya sa akin, Pastor, pwede na ba akong bumalik sa pulpit ko? Sabi ko, yes. Pero bawal kang ma-stress, bawal kang both emotional, physical is okay, but emotional stress, bawal mo na sa'yo. Kasi that is out of phase to your emotion. So, mga kapatid, nakakatuwa dahil tama naman ng Bible. Sabi ng Bible, for it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. So alam natin na hindi natin kayang pigilan ng kamatayan, pero sa biyaya po ng Diyos, nabuhay po siya ng 2 taon nang maayos lahat, maganda lahat. Nakapag-meetings uli kami, nakapag-kwentuhan uli kami. Until one day, I was shocked to find out na pinalita sa akin na nira siya ng hospital due to erratic heartbeat. Yung heartbeat po niya ay naging erratic. So binigyan siya ng pampakalma ng hospital para yung kanyang heartbeat na erratic ay kumalma. So nung kumalma po yung kanyang erratic heartbeat, kasi sumobrang taas, sumobrang bilis ng heartbeat niya, nung in-injection ng po siya na kumalma, pero ang naging problem po, ang na-notice ng doktor, habang kumakalma, bumababa ang heartbeat, hindi ho nag-stop sa normal heartbeat, pero nagtuloy-tuloy pong bumababa, so nag-slow down totally yung kanyang heartbeat. Until na wala nang magawa ang doktor na ibalik uli yung kanyang heartbeat sa normal, so nagtuloy-tuloy yung bumaba until he was declared na nagkaroon po siya ng cardiac arrest. That was after 2 years nang nabuhay po siya ng walang prostate cancer. Ano po? Well, that's just another background para magkaroon ho kayo ng idea. Now, sa dami na po ng taong natulungan po natin sa biyaya ng Panginoon, ngayon po, ang isang kinalulungkot ko po marahil ay napakarami pong mga pastors, kamanggagawa po natin, at mga mananampalataya na nagkakasakit, nagkakaroon po ng problem. At ang number 1 common problem po sa health issues ng maraming pastors ay heart problem, high blood pressure, diabetes. Ano po? At marami pa pong iba. So mga kapatid, honestly, nabe-burden po ako ngayon. Nagkakaroon po ako ng mabigat na damdamin sa puso ko. Nasabi ko, bakit kinakailangan mag-suffer ng mga pastors, ng mga Christians, o ng mga tao sa bagay na pwede namang makontrol, sa bagay na pwede namang maitama at pwede namang maiayos. They just don't know what to do and how to do it. Ano po? So, dahil po dito mga kapatid, nagkaroon po ako ng burden. Kinausap po ang may bahay ko at ang sabi ko, palagay ko panahon na para muling magturo, muling magpaliwanag, muling magkaroon ng health coaching online. Noong 2018 po, meron po akong health coaching at every Thursday po yan. So, hundreds of people are coming to attend my health coaching at napakarami ko na pong natulungan.
So, gayon po, kaya ko po ginagawa itong video na itong mga kapatid. Nagpaplano po ako na ituloy po yung health coaching at makatulong ho kung ano po yung gagawin sa mga iba't ibang sakit. Bigyan ko po kayo ng example pa na paano po natin natulungan. Meron pong isang matanda, member po to ng Christ Baptist Church. Ang pangalan po niya ay Nanay Dimple. Isang gabi, may kaibigan akong foreigner na doon nag-i-stay malapit sa kanila. So pinuntahan ko, dinalaw ko. Na doon po sila nagkikwentuhan, mga senior. Alam mo naman mga senior, mahilig sa kwentuhan yan. Napansin ko po si Nanay Dimple, may sa kanyang paa, dalawang paa, nakarap siya tsaka nakamedyas. Sabi ko, Nanay, something wrong po sa inyong paa. Ano po ang naging problem? Ipinakita niya sa akin. Sabi ko, kailan pa po yan? Kapatid, tumutulo ho ang liquid sa paa niya na umaabot na po sa tuhod niya. At sobrang katiraw. At ang sabi niya sa akin, itong sakit kong ito ay 25 years nang nasa akin. Na lahat na yata ng doctors, pati mga natural medicines, pati kuryente, may sinabi pa siya na terabyte na parang mainit na nilalagay. Pero walang nag-work sa kanila. Sabi ko, Nanay Dimple, 25 years na kayong nagsasuffer sa bagay na yan. Sabi niya, Pastor, napakahirap ng sitwasyon ko. Nakakahiya at napakahirap. Gabi-gabi nagsasuffer ako. Sabi ko sa kanya, hindi ko humaunawaan, Nanay Dimple, na bakit kailangan yung mag-suffer ng 25 years na yung problema mo ay napakadaling gamutin. Hindi yung kako tatagal ng 1 week. So, hindi ko maunawaan na bakit magsasuffer ka ng 25 years. Sabi niya, Pastor, lahat na lang ng doctors pinuntahan ko na. Lahat ng tao kinausap ko na kung paano maitatama itong problem ko. Umaakit na po, above the knee na po siya. Sabi niya, Pastor, kung may maitutulong po kayo, sabi ko, yes. You don't have to suffer for 25 years more. Sabi niya, Pastor, may mga lumalabas pong maliliit na maitim na gumagalaw. Sabi ko, Ma'am, that is already a bad sign. So we start helping her. I formulated a cream. Sabi ko, ipahid niyo lang po yan. And the first night, when she applied the cream, umayos po agad siya. Sabi niya, Pastor, first night pa lang, I feel relieved. Nawala yung kate, ganda ng pakiramdam ko, pero in 3 days, natuyo na po siya. Gumanda na po siya, umayos na. So, in less than a week, she lived in a normal life. Sabi ko, nakakalungkot. Ano po? Nakakalungkot. Na 25 years niya siyang nagsasuffer doon sa problem niyang yon. At ngayon, maayos na po siya. O wala na po siyang naging problem. Ano po? And then, mga kapatid, just to give you another example, may isang babae na pumunta sa office during my health coaching. This was 2018. Umiiyak siya sa akin, kasama ko ang may bahay ko, teacher po siya. Iyak siya ng iyak, sabi niya, Pastor, ang nanay ko mamamatay na. Sabi ko, bakit? Wala na raw pong magagawa ang mga doctors. Bumastos po kami ng more or less 400,000 sa hospitals. Public hospital pa po yan. Pero the doctors already give up. At ang sabi niya, wala na raw po silang magagawa. Sabi ko, Ma'am, teka lang po tingnan po natin kung ano pa po yung magagawa natin. Pero right now, gusto kong maunawaan anong nangyayari. Ano ho ba ang nangyayari sa nanay mo? Sabi niya, Pastor, hindi nga po ma-explain ng doctors. Marami silang tumitingin pero napapasol ng maraming doctors. Sabi ko, bakit? Nagtataka sila bakit ang hemoglobin ng nanay ko bumabagsak. Pag sinalinan siya ng dugo ngayon, in less than 1 week, bagsak na naman ang hemoglobin niya. Pero ang taas ng kanyang white blood cells.
So, for many times na siyang sinasalinan, hindi po umatagal ng 1 week. Yung naisaling dugo, babagsak na naman. So, wala na hong magawa ang mga doctors. Sabi ng doctors, we have tried everything, pero hindi siya nag-work. O sabi ko, well, may naiisip ako something wrong with your mother. Pero right now, gusto ko pang maintindihan kung may ma-share ka pang information sa akin na para matingnan ko kung talagang tama yung aking assessment. Sabi niya, Pastor, ang sabi ng mga doctors, may isa pa silang ibibigay na gamot pero nagkakahalaga ito ng 2,000 per capsule. Iinumin to ng nanay ko 3 times a day for 1 year straight. Dahil hindi dapat siya mag-miss sa isang araw. So that is 6,000 a day and you have to take it for 1 year. So sabi ko parang mahirap siyang i-sustain. Pero sabi niya, tinanong ko po yung doctors kung pag ininom ba ng nanay ito, ano yung chance na mabuhay siya? Ang sabi ng doctor, 50%. So sabi niya, almost aabutin ng 2 million in 1 year that you have to spend 6,000 daily. Sabi ko, ma'am, kung tama po yung aking assessment, ay eto. Kung tama ako, napakasimple ng sakit ng nanay mo. Bakit nasisira ang kanyang red blood cells? Bakit tumataas ang kanyang white blood cells? So, ipinaliwanag ko po lahat. So, it took me 30 minutes to explain kung anong nangyayari sa katawan ng nanay niya at ano yung hakbang na gagawin namin para gumaling ang nanay niya. Pero, ito ho yung term na ginamit ko, to be exact, just to help the mother. At ang sabi ko sa kanya, napakasimple at napakadali ng sakit ng nanay mo. Hindi ka gagastos ng 5,000 piso. Ang kinalulungkot ko lang, gumastos ka na ng 400,000 pesos nang walang nangyari. Well, medyo hindi ka panipaniwala mga kapatid sa isang katulad ko na nagsasalita sa kanya at nagpapaliwanag dahil mga espesyalistang doktor nga naman yung tumingin sa nanay niya. Well, sabi ko, dalhin mo to sa nanay mo, ipainom mo ngayon na. Nasa hospital pa po ang nanay niya noon. So, ginawa niya, pagdating niya sa hospital, pinainom niya kaagad ng 1 baso. Pag inom ng nanay niya ng 1 baso, ito lang ang sabi ng nanay niya, uwi na tayo. Maganda na pakiramdam ko. Can you imagine just after taking 1 glass of that Quanta juice, pero in-explain ko sa kanya how this Quanta juice will work. Ang sabi ng nanay niya, uwi na tayo, maganda na pakiramdam ko. So inuwi nila ang nanay nila sa bahay, then bumalik sa akin yung anak. At sabi niya, Pastor, gumanda ang pakiramdam ng nanay ko. In-explain ko uli sa kanya. Sabi ko sa kanya, ma'am, posible pa ho siyang salinan ng dugo kasi hindi agad-agad natin na itataas ang kanyang red blood cells. Posible siyang salinan ng 1 beses pa. Or posibleng hindi rin. It depends kung paano magre-react ang katawan niya. Pero, gusto ko sanang makita mo na hindi pa po siya magaling. Makakaramdam siya ng ginhawa, makakaramdam siya ng ganda ng pakiramdam, pero wag niya muna masyadong i-stress ang kanyang katawan. Ang sabi niya sa akin, Pastor, na malengke na po ang nanay. That was 3 days after nung nailabas siya sa hospital. Well, sabi ko kung palengke lang, hindi siya masyadong problem, pero bawal pa siyang ma-stress. Okay, so in-explain ko rin sa kanya bakit. At ang sabi ko, after 30 days, pa-check mo uli ang kanyang dugo, tingnan natin kung ilan na yung count ng kanyang red blood cells at ilan na ang count ng kanyang white blood cells, if everything goes to normal. If that is, kung nag-normalize na ang kanyang red blood cells at nag-normalize na ang kanyang white blood cells, that's already a good sign na nakontrol na yung problem. Well, good news. Nag-normal na po after 30 days. The result shows that everything is perfect. And until now, that was 2018, hanggang ngayon buhay po yung tao.
maayos, malakas, masigla at wala po siyang problema. Well, dahil po dito mga kapatid, nakikita ko po na dapat panahon na para tayo naman po ay magsalita na uli online dahil mas marami pa po ang higit na mga ngailangan at may mga sakit pa na naririyan na palagay ko dapat pong matulungan. So, naisip ko po na magkaroon po ng health coaching online sa lahat ng aking mga kaibigan. Hangad ko po na makatulong, hangad ko po na makapagbigay alam sa mga ilang sakit na kung paano natin ito gagamutin. Ano po? So, a-announce ko po ang schedule kung kailan yung ating health coaching online. At andito po ako ngayon sa parking. Nagawa ako ng video para mga kapatid iparating yung announcement na ito. Na ako po bilang inyong lingkod may kahandaan na po na muli bumalik sa aking isang ministry na makatulong pagdating sa kalusugan. Salamat po, pagpalain kayo ng Panginoon. God bless you po. Bye-bye.